In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Tingnan natin yung price action ni Bitcoin dahil ito ay nasa price discovery na. Hanggang saan kaya ang pump nito? A16Z nakikita ang opportunity sa administration ni Trump at Crypto Greed Index umabot na ng 7-month high. Retracement is coming na ba? Alamin natin yan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Balik tayo. Nakikita ni A16Z yung greater flexibility to experiment in crypto under Trump administration. Si Andreessen Horowitz or mas kilala sa tawag na A16Z, isang prominenteng venture capital firm na mahilig mag-invest sa technology and cryptocurrency, ay optimistic about the possibility of experimentation sa crypto during Trump administration. Umaasa kasi si A16Z na magiging maganda ang policies sa administrasyon ni Trump. Mas papasimplihin ito yung mga compliance sa mga blockchain startups, particularly mababawasan yung barriers para makapasok sa decentralized finance and digital asset trading. Si Trump ay nagpahayag ng pagiging positive nito sa crypto market, kaya naman maraming umaasa na mas magiging crypto-friendly ang regulation sa mga blockchain products na magtutulak naman sa innovation and growth ng industry. Mahalaga kasi ang papel na ginagampanan ng regulatory clarity para maprotektahan ang mga users habang nag-aalaw pa din ito sa innovation ng industriya. Ang mga excessive regulation kasi minsan ito yung pumipigil sa innovation at posibleng maging dahilan para mapag-iwanan ang United States sa crypto leadership. Hina-highlight din ni A16Z ang potential economic benefits ng isang pro-crypto regulatory environment na maaaring makahatak ng global blockchain companies sa US na magke-create naman ng numerous jobs in technology, engineering, finance, and other related fields. Kapag nga naman ang administrasyon ni Trump ay nag-introduce ng favorable policies sa crypto, then this could further boost the adoption of crypto assets and promote blockchain as a foundational layer of the internet. Iba pang news, dahil sa paglipad ni Bitcoin, pumalo na yung Fear and Greed Index ng 7-month high. Ang Crypto Fear and Greed Index, ito yung measurement ng market sentiment on a scale from extreme fear to extreme greed. At naabot na nga nito ang highest level in 7 months, nasa 78 na nga daw ito na nagre-reflect ng extreme greed. Indication ng mataas na optimism and positive sentiment among investors. Mahalaga ang tool na ito para maunawaan natin yung investor psychology. Nag-aggregate ito ng data from various sources including volatility, market volume, social media trends, and survey para sukatin ang overall sentiment. Ang mataas na high index score can be a double-edged sword. Masasabi kasi natin na nagsasuggest ito ng strong market confidence pero tumataas din ang level ng posibilidad ng market correction. In history, kapag naabot na ang level na yan ng extreme greed, nagre-resulta yan sa pullback dahil ang mga traders na nakabili or nakapag-invest ng maaga ay nagsisimulan ng mag-take profits. At dahil nga umabot na sa 86,000 above, si BTC, masasabi natin na maaari na itong makaranas ng correction. Although sigurado tayo na magkakaroon ng pullback, pero hindi natin alam kung kailan eksakto itong mangyayari. Makikita lang natin yung mga signs. Isa na nga ito na mataas yung extreme greed. Hindi naman forever na ganyan yan. Kabaliktaran lang naman ito ng extreme fear kung saan nagpapanic sell ang mga tao. Sa panahon ng extreme fear, mas mataas ang chance of bounce. Kasi tumataas yung posibilidad na dumami na yung mga buyers dahil sa tingin nila na mas mababa na yung price at mura na, they can buy it cheap. Sa panahon ng extreme greed, kung saan mataas na yung price, posible ang mga tao ay magbenta na at mag-take profits, yung mga nakabili nga ng maaga. At yung mga short seller, dumadami na rin. Ikaw ba, bibili ka ba ng isang bagay na sobrang mahal na ang presyo? Hindi ba mas maganda bumili ng isang bagay kapag bagsak presyo? Pero sa mundo ng investing, mahirap i-apply yun. Kasi kakainin tayo ng iba't ibang bias na hindi natin alam, like FOMO, recency bias, etc. Kaya kung ngayon pa lang kayo bibili dahil nag-rally na ang market, nasa 80 to 90,000 price level na si BTC, then I could say na you are late. But hindi ka bumili nung nasa 50,000 pa lang si BTC? You are probably interested now kasi na-FOMO ka. Although, ang target ko dito ay 150,000 to 200,000 per coin, pero karamihan sa atin dito bumili nung mababa pa ang price ni Bitcoin.
Yung ibang mga tao na sumubaybay dito sa channel natin since last year, siguro nakabili sila sa 25,000 or 40,000 price level and they are already in profit. Now, kung bago ka lang and you want to buy at this price level, dahil possible naman talagang tumaas pa yung price ni BTC. Kung long-term holders ka naman, walang problema dyan. Pero sasabihin ko lang sa'yo na mas maganda bumili sa bear market kung saan bagsak presyo ang mga coins like Bitcoin kumpara sa panahon ng euphoria. Okay? Price action daily analysis muna tayo. Ngayong nasa price discovery na si BTC, wala na tayong resistance na mapagbabasihan. Pero what we can use is the previous data. So nagkaroon na nga tayo ng massive breakout dito and we are waiting for a possible retracement. Kasi hindi tatakbo yan ng dire-diretso. May mga investors na magte-take profits dahilan para mas dumami ang sellers kaysa buyers. At dahil mahaba yung consolidation na nangyari, then possible din na mas malakas ang pump na mararanasan ni BTC bago ito magbigay ng retracement. So kung ikukumpara natin sa previous price action ni BTC, after a breakout, nagtuloy-tuloy yan hanggang maabot niya yung local top. So dyan ko lang kinuha itong green box natin, assuming na magkasing haba ang rally na magaganap. Again, hindi tayo sigurado dyan. Ginamit ko lang yan as a reference. Considering na mas maliit yung consolidation dito, pero kahit ganun, maaabot niya yung 100,000 price level or lagpas pa. It could be the potential local top. Hindi ko siya tinuturing na absolute top dahil napaka-positive pa ng crypto market sa ngayon. It's a psychological area na kailangan maabot ni BTC. Meron akong mga nakikitang prediction na naman, same with last cycle, 500,000 price level daw aabot si BTC. Bago kayo maniwala doon, we have to focus first on 100,000 price level na mas realistic na maabot niya this bull run. For now, I want to focus on daily price action, short-term analysis. This is another higher high, an expansion, at yung expectation ko dito, ang susunod na mangyayari ay magko-consolidate siya or a retracement. So kahit mag-retrace si BTC sa previous resistance niya sa area ng 73,000, bullish pa din tayo. Kasi posible yung area na yan ay magsilbi na support. Kung gagayahin niya yung price action na ito, walang masyadong retracement, then pump ulit, then kayang-kaya niyang abutin itong 100,000. Kaya sa mga nagtatanong, aabot ba ng 100,000 si BTC? Yes, there is a high chance of probability than going to zero. Again, we are dealing with probability here sa mga ginagawa natin and not certainty. At kapag ganito ang galaw ng market, buy and hold will outperform day traders kasi yung mga day traders na nakachamba at nakasabay sa rally, they will give it back to the market when the pullback happen. Madalas mangyari yan in the past and it will always happen. Kaya mas maganda pa rin meron kayong plano simula pa lang whether you are a day trader or a long-term investor. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.